Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Hello mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Hello mga idol ha. Shoutout ko lang sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At siyempre naman, kung bago ka pa sa video kong ito, ay huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ang ating bell button para lagi ka ring updated sa ating mga video. Diba, idol? Yan o, mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras nito ay may kaugnayan pa rin doon sa una nating pag-usapan na may kaugnayan sa mga kababalagan. Dahil merong nagtatanong sa atin tungkol dito sa mga naging sistema nitong ating mga ghost hunter na sila ay nag-explore sa mga nakakatakot na lugar at mga kababalagan na di umano ay kanilang nasasaksiyan sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. At nabanggit ko na nga sa inyo mga idol na sa mga nakaraang video ko na ang isang ghost explorer o isang ghost hunter o anumang uri yan sa larangan ng kababalagan ay mapanganib at delikado. Oo. Lalo kung halimbawa sa isang pupuntahan nyo talagang creepy yung lugar. Malimit ko na lang ibilin sa ating mga idol na mga kapwa natin mga may kaugnayan sa kababalagan. Huwag kayong aalis ng inyong bahay nang hindi kayo protektado doon sa tinatawag na inyong taglay. Ano man ang inyong taglay sa larangan ng kababalagan, huwag kayong aalis ng inyong bahay na hindi nyo kasama ang inyong taglay. Ngayon mga idol, may nagtatanong din kasi na bakit daw kahit na protektado ka na, nangyayari pa rin na parang nadadaig ka. Ganito yan mga idol. Ang diablo sa lugar na pupuntahan nyo nakahanda. Diba tama? At alam na darating kayo kung ilan man kayo dyan. Lalo't nag-iisa ka lang. Kaya, kailangan ikaw na pupunta sa lugar na pupuntahan mo, kung nakahanda ang diablo, nadadatnan mo, dapat ikaw mismo na pupunta, mas preparado. Diba? Mas nakahanda sa anumang uri ng mangyayari doon sa iyong pupuntahan. Ngayon, ang tanong mo, bakit kahit protektado ka na nakakaranas ka pa rin na parang nadadaig ka? Siyempre, idol, sinusubukan ka ng diablo na naroroon sa lugar na pinuntahan mo kung hanggang saan ka. At nasabi ko na rin ito, nabanggit ko na nung mga nakaraan na kapag mahina ka, tiyak, sigurado, madadali ka. Kaya nga, malimit ko rin sabihin sa mga idol natin na mga ghost exploration na huwag na kayong magsama ng mahina dahil kasi kung malakas yung pupuntahan yung lugar at may kasama kayong mahina, kung sino ang mahina, nabanggit ko na yan ang madadali. Oo, di ba tama? Ngayon, kung nararamdaman mo na talagang halimbawa parang nadadaig ka, kumarga ka. Oo, huwag kang manatili doon sa isang sistema lang ng proteksyon mo. Kung ano ang lahat mong nalalaman tungkol sa ganyang proteksyon, gamitin mo. At kung kaya mong pumuksa para hindi ka madaig, magsampol ka, puksain mo yung mga alipores ng diablo na nariyan. Oo. At para makita niya na malakas ka. Pag nakita ng diablo sa iyo na marunong kang pumuksa, ikaw ang unang kakatakutan niya. Dahil baka pati siya mapuksa mo. O, di ba? Tama? Malimit ko na nga sabihin niya sa ating mga idol. Pag nagmimilagro na yung lugar na inyong pinuntahan, huwag nyo nang pabayaan dahil baka pag may nasaliban sa inyo dyan,
at hindi nyo kayang palayasin, yan ang mabigat nyo makakalaban. Samahan nyo na yan, yan pa ang makakalaban nyo pag kinasangkapan ng Diablo yan dyan sa inyong pinupuntahan. Di ba? Tama? Ganon. Kaya kahit kargado kayo na umalis ng inyong tahanan, pagdating nyo sa area, bago nyo pasukin yung area, another protection. Para kasi yung Diablo madadatnan nyo nakahanda eh. Alam lang ng Diablo, nandiyan na kayo eh. Ngayon, kung lahat kayo, pagdating sa area, magpuproteksyon, doon na, ma-alerto yung Diablo. Iniisip yung Diablo, talagang mga matitindi itong gustong sumubok sa akin ah. Pagpasok nyo dyan, hindi agad kikilos yung mga yan. Makikiramdam muna sa inyo yan. Dahil kasi kumarga kayo bago kayo pumasok eh. Diba? Ikutin nyo yung lugar. Pero kargado kayo. Lahat ng aliporis nyo dyan, tiklop yan. Baka sa akala nyo, primero wala kayong nararamdaman, wala kayong ano. Pero hindi. Pakikiramdaman din kayo nung Diablo na naghahari sa lugar na yan kung gaano kalakas yung ikinarga yung proteksyon. At kung merong mahina sa inyo na ang proteksyon ay mahina, yan ang unang susubukin. Yan ang unang pararamdamin ng kapangyarihan ng Diablo. Diba? May mga kasamahan kayo minsan na unang nakakaramdam, ang bigat dito, ang tindi dito. Ayun. Ibig sabihin, pag ikaw ang unang nakaramdam ng matinding ano, ibig sabihin, mahina ang ano mo. Day, kanya. Oo. At pag nanatili sa iyo yung ganung kahinaan, may peligro ka dyan. Kaya pag nakaramdam ka ng ganun, idol, na parang naramdaman mo na ano, banat ulit. Oo, marka ulit. Ganun, kasimple. Dapat nga, kung marunong ka nga pumaksa, kahit di mo na ipaalam sa mga kasama mo, yung lugar na kinatatakutan mo o kinikilabutan ka sa lugar niya, magsapol ka na dyan. Oo. Lumampot ka ng kahit anong bagay na naroon. Isprekitikin mo. Ibalibat mo. Oo. Mismo yung alipores na lang doon. Pag inabot yun, tigok yun. Mismo yung Diablo na umaalalay sa kanila at nakikiramdam sa inyo, ma-alerto yun. Isipin nun, kala ko mahina to, malakas din pala. O, di ba? Kasi alam ng Diablo ang kahinaan mo. At alam ng Diablo kung talagang kaya mo siyang labanan. O, ngayon, para malaman ng Diablo kung kaya mo siya, subukan mo. Sampulan mo. Kung marunong ka pumuksa. Puksain mo yung mga aliporis niya. Ganon. Hindi naman kung pinuksa mo yung aliporis niya, mawawala lahat yan. Meron pa rin yan. Oo. Kasi nabanggit ko na sa mga unang kong video, ang mga aliporis ng Diablo marami. Hindi lang isa. Binanggit ko na nga, ulitin ko. Una din yan, mga engkanto. Kapag sa pinuntahan nyo, malaking compound, may mga puno, may engkanto dyan. Yan ang unang aliporis dyan. Pangalawa, yung mga maligno na nandyan. Yung mga laman lupa. O, sama-sama natin yung mga mahinang klase, mga duwende. O, pinakamahinang klase yan, mga duwende na yan. Ang pinaka nakakatakot sa lugar na yan, kapag ka na-encounter nyo, yung halimaw. Oo, yung halimaw at yung aswang na namumugad dyan. Sama na natin pati yung kapre at saka yung mga tikbalang. Maraming alipores, ang Diablo, tandaan nyo yan. Hindi lang nag-iisa yan. Hindi ko mo sinampulan mo yung isa sa mga alipores niya, mawawala lahat yan. Hindi. Kakalma lang yan. Oo. Ganun kasimple mga idol ang sinasabi ko. Kaya tatandaan nyo maigi, saan man kayo mag-i-explore na lugar, yung protection, number 1 yan. Hindi ko mo nag-protection ka, sapat na. Hindi. Dahil yung protection mo, baka kulang pa, pagdating mo doon sa area, dagdagan mo. At kung ano ang lahat mong nalalaman, na-sprekitik, pagdating mo sa area, bago kayo pumasok, ikarga mo ng lahat. Tsak, hindi ka na magagalaw doon. Oo. Pag kinarga mo na lahat yun, hindi ka na magagalaw. Hindi ka na pararamdaman nun. Paramdaman ka man, sabi mo kagad, huwag mo ko susubukan. Baka sa halip na nandiyan ka, mawala ka dyan. Ganun. Kaya kailangan kasi pag nagsalita kayo, doon sa loob ng area na
pinupuntahan nyo kapag nagmimilagro niya, pag nagsalita na kayo, salitang may pananakot din. Oo. O ano ba? Ikaw, pinaramdam ka, sabi mo kagad, wala akong pakialam sa'yo, ha? Huwag mo akong papakialaman, baka pag ako nakialam sa'yo, lalayas ka dyan. Ganon. Mararamdaman din ng diablo yun kung talagang malakas ka. O, pag hindi nakinig, birahin mo. Diba? Ako, ginagawa ko mga idol sa mga lugar na pinagtatrabahuan namin. Pag nagmimilagro na, pag kinausap ko hindi nakinig, sinasampulan ko. Kasi pag kinausap mo yan, kailangan sampulan mo na eh. Nasusubukan ka niyan eh. Kaya ako ganun ang ginagawa ko. Pag kinausap ko na ganon, at hindi nakinig, doon. Pero sana mga idol kahit paano ay muli kayo nakakuha sa akin ng konting idea sa larangan ng mga kababalagan. Diba mga idol? Itong inyong lingkod, hindi naman ito ghost explorer o ghost hunter, pero sa larangan ng mga ganyang sistema ay medyo may alam naman tayo. Diba? Magpipina sa inyo, bago akong pintor. At yan nararanasan nyo sa mga bahay na pinupuntahan nyo sa mga lugar, bilang pintor ako, na-register rin kung saan nararanasan ko rin yan. Kaya sinishare ko lang naman sa inyo yung sistema ng aming, ng aking karanasan. Di ba mga idol? Pero sana, salamat ng marami at sinamahan nyo ako sa nagkikwentuhan ito. At naway, nakapulot kayo. Tatandaan nyo huwag na huwag kayong babanggit na huwag magpoproteksyon. Mag-cause, sabihin nyo sa mga kasama nyo, delikado rito, magproteksyon na kayo. Ganon, para hindi kayo madaig. Kaya nga, napapanood ko sa mga ibang nag-explore, may mga sinasabihan dahil sa ganon. Pero mga idol, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ng Uno Online TV channel. Sana kung may mga comment kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section para talakayin natin sa mga susunod na programa natin. I-like and share nyo na rin ang video natin ito para marami ang nakaalam. Bueno, salamat na marami. Hanggang sa muli. Paalam!